si Mami. Kaya ako ay taos-pusong tumatanong ng utang na loob sa aking kapatid dahil napakabuti ng aking kapatid. Sa tulong ng mga kapatid ko, pamangkin, nailaos kami sa pagpapagamot ni Mami. Kaya sa aking mga kapatid, sa aking mga pamangkin, maraming salamat. Mami, sasabihin ko to, ngayon ko nagsasabihin, una sa kanila sa pamilya mo, sa akin na naiwan. Na yung mga kapatid ko, hindi ko pababayaan sa abot ng aking makakaya. Kung ano kaya ko, gagawin ko, basta kaya ko. Sa inyong lahat, kung naging ano man ako sa inyo, kung minsan nakapagsalita ako, siguro dahil ako ang pinakamatanda sa lahat. Sana huwag mong isipin na hindi ko kayo mahal. Mahal na ko kayo at maraming salamat. Mami, ngayon, kumakain ka na dahil wala ka ng pain, wala ka ng sakit na nararamdaman. Sa sobrang tagal ng paghihirap mo, nasaksihan namin kung gano'ng gusto, kung gano'ng sakit ang natatanda mo. Kaya ngayon, pipili mo ng Diyos, salamat. Dahil nagiging ka namin sa pagmamahal mo. Salamat sa iyo. Hindi ka namin makakalimutan. Mananatili ka din sa aming puso. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would you be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali kita'y mamasdan, ligay ay tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninindig
tipo ng speech na hindi mo gustong gawin, but ito ako, gagawin ko para sa lola ko. I don't know how to give justice to the life that she has lived. I don't know if a small speech would be enough to justify how she were to the people who loved her and whom she loved. But here's my take on it. 5 years ago po, Mami have a near-death situation. Na-hospital siya, intubated, nasa ICU. During that time, we thought we will lost her. But we beg God every day. We keep on praying, we prayed and prayed and prayed na not yet, Lord, wag mo na ngayon. It's too early for her to go. And He heard us. God gave her another 5 years to live with us. And for that, we are eternally grateful to the Lord. Because not everyone could live 75 years or 73 years. Some were given a shorter life, but her, she was given quite some time to be with us, to love us, to give her the care that she needed. And we owe it to God, the 73 years that she has lived. Matanda